So hi guys, JE Moto PH here. For today's video is mag-unboxing tayo ng Jiren Mags and RCB display para sa sniper natin. So ayan guys, ito na yung box ni Jiren. So ayan guys, unbox natin. Nakalagay dyan guys, 1.85 na 5 spokes. Ito pala guys yung binilang ko sa Shopee, JDO Motorcycle Kingdom. Ito yung panlikod niya, still yung ginamit na material. So ayan guys, napaklas ko na. Pagod, ayan na siya, nakalutang na siya. So ayan guys, balitaan ko kayo mamaya. Yeah, ang laki, oh my god. Kaya sama ito sa content ko So ayan guys, kakatapos lang namin magpa-machine shop sa BJ Moto Shop yun. Shoutout nga pala kay kuya doon sa mekaniko, si kuya BJ. Siya yung naglagay ng disc. Na-excite ako guys, malapit na. Kaso ginagabi na tayo. So bali ito na, naikabit na natin yung Jiren na GR5, 5 spoke siya. Ayan guys. So hi guys, JE Moto PH here. So for today's video is mag-unboxing tayo ng Jiren Mags and RCB display para sa sniper natin. So kaya ako nagpalit ng mags sa kadahilan ng may slight bengkong na yung hulihan ko. Pakita ko sa inyo guys yung bengkong, slight bengkong lang naman. So ayan guys, ito na yung box ni Jiren. So yung material niya is syempre alloy pa rin. Compare kay stock, si stock kasi ay ang ginamit sa kanya is aluminum pa rin naman, pero yung paggagawa is die cast yata yun kung hindi ako nagkakamali. Ito kasi is nasa middle na, kasi ang alam ko dyan may die cast, may reinforce, saka may forge alloy. Yung forge alloy kasi guys is ang alam ko yun yung pinakamatibay pero mahal. So ito naman si Jiren na hard alloy, ito yung nasa gitna, budget friendly. Compare kay stock, mas matibay at magaan yung hard alloy. Kaya din ito yung ginamit ko, yung Jiren, kasi subok na to ni Sir JE ng 4S1M. So ayan, shoutout nga pala kay Idol. Ginamit niya to sa Asia Road Race kung di ako nagkakamali, pero ibang sukat. Ito kasi kaya nag 1.85 ako, saka nag 2.15 kasi bumabiyahe din naman ako ng malayuan, saka hindi ko kailangan ng manipes. Ang kailangan ko is matibay, saka yung pangmalayuan din. Kaya ang pinili ko is 1.85 saka 2.15 na size. Semi-slim kung tawagin yung mags na to. Itong Jiren nga pala guys is nagmula siya sa bansang Thailand. Kung hindi ako nagkakamali guys hindi kasi ako technical pagdating sa mga ganto. Tamang basa lang din talaga. So yan guys, unbox natin. So yan guys, ito ay hindi ako nagkakamali, walang size. Ito, pangharap pala siya. Nakalagay dyan guys, 1.85 na 5 spokes. So yan, ito na yung harap niya. So yan guys, first time ko lang mag-unboxing ng mag. So yan, shoutout Jiren, baka naman. So yan, meron pa. O yun pala, ito pala. Ito pala guys yung binilang ko sa Shopee, JDO Motorcycle Kingdom. So may paano pa sila, may pa-keychain pa sila. Second unboxing guys, RCB na display. So sa Shopee ko lang din ito binili. So nabili ko siya ng 1,790. Bukas lang tayo ng isa. Mamaya naman isasalpak din naman ko. Ito yung panlikod niya, still yung ginamit ng material. So yun. So ngayon guys, magbabaklas na tayo ng gulong. So ayan guys, baklasan time naman tayo. Babaklasin ko muna yung huli tapos yung unahan. So ayan guys, nabaklas ko na. Pagod, ayan na siya, nakalutang na siya. Ito na yung mga gulong. So ngayon papunta kami sa machine shop para pagpalitin yung gulong, kasi okay pa naman yung gulong ko. Sa Quick Tire nga pala to, Quick Tire yung brand. So ngayon papunta na kami sa sa machine shop. Kasama ko yung dalawang pamangkin. So saglit lang naman to, wala kasi silang kasama sa bahay. So ayan guys, okay, diyan ka muna May, hindi naman mawawala dyan eh. So ayan guys, balitaan ko kayo mamaya. So ayan guys, pupunta na kami sa machine shop.
Yay, laki. Oh my god. Ganun. Hindi na ako maalam mag-tricycle ah. Mali ang ship ng tito. Kala ko kay Kuya Boots to dati. Nasa kabila. Wala na yun. Kuya, sama kita sa content ko ah. Anong pangalan mo kuya? BJ. 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 Tapos yung shop? BJ Moto Shop. Ah, sa'yo? BJ Moto Shop. Natago ko na rin yung mo dati. Parang ano, namumukha niya kita. Wala, pinakawalan ko na yun. Ang gastos ko dun. Kailan mo ba ginawa yun? Diyan sa kabila. Kay OG? Ay oo, na nagpalit ng ilaw. Tanda ko na. Parang tinglo yan, di ba? Oo. Wala na. Sana sakto. Ari din kuya sa huli eh. Paris na kasi yung binili ko. Pero kasi lang siya ng stock. Dito lang sila ng paiba. Mas malaki yung mga. Dala ring susi. So yun guys, kakatapos lang namin magpa-machine shop sa BJ Moto Shop. Yon, shoutout nga pala kay kuya dun sa mekaniko, si Kuya BJ. So siya yung naglagay ng disc. Pinalagay ko na rin yung disc kasi wala nang oras. So bali ang ganda ng pagkakahulma ngayon ng gulong ko. Ito na yung RCB. Yan. Yan guys, isasalpa ko na kasi medyo ginagabi na tayo. Alas 5 na. Hindi pa rin tapos. So yan guys, mabilis ang lagay na lang din to. Na-excite ako guys, malapit na. Kaso ginagabi na tayo. So yun nga pala, in-unbox ko na rin tong damper. Nabili ko rin siya sa Shopee kasi nararamdaman ko na rin yung yung damper, ibibigay na. At yun na nga, may crack na rin. So yun na, papandalasin na natin guys. So yun guys, inabot na tayo ng alas 5. Alas 6 na yata to. Hindi, anong oras na? So yan guys, mag-aalas 6 na nga, ang dilim na. So yan, na-exalpa ko na siya parehas. Siguro ipapakita ko na lang sa inyo bukas kasi inabot na tayo ng gabi. So good morning guys, day 2 na, kaagising ko lang. So 11 AM na, medyo mamaos-maos pa ako. So bali ito na, naikabit na natin yung G-Ren na GR5, 5 spoke siya. Ayan guys, napakabit ko na rin yung RCB na disc plate, pareho. So yan, gumanda naman yung tindig. Saka okay naman yung kinalabasan ng gulong. Bali 80 by 100 ba to? Kung di ako nagkakamali. 110 by 70 pala. Nagkameron siya ng ng curve compare sa stock ko dati na diretso lang siya. So yun, gastos reveal. So inabot siya ng yan, inabot siya ng, kita ba? So lagay ko na lang 4,060 yung mags plus 1,790 dun sa sa display plus 800 dun sa labor, saka sa disc bolt. Ito, mahal pala nga pala to. Mahal nga pala to yung pan-Thailand na tornilyo. So bumili na rin ako niyan para dagdag pogi na rin, dagdag pogi points. So yun guys, so inabot siya ng 6,650 na pwede na rin kasi compare sa ibang brand na pa lang yun, mags pa lang yun, yung 6,000 na yun. Kaya sulit, napakasulit ng 6,650 na budget para dito sa mags na to. Saka kung tibay lang din naman, lahat naman ng mags kasi matibay. Wag lang imitation or peke. Di na magbabanggit ng ibang brand pero halos magkapareha sila ng tibay nung isang brand. So nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo yung ibang brand
or itong G-Ren. Kasi kaya ako pinili ang G-Ren, number one, wala pa akong nakikitang G-Ren sa daan. Meron na pala akong nakikita, kaso yung mga Mio lang, mga NMAX, Aerox. Yan. Sa Sniper, bibihira ako makita ng G-Ren na 5 spokes. Kaya ito yung binili ko. Bibihira pa lang siya. So, ayun. Saka, yun na nga. Number 1 is mura. Saka, number 2, magaan. Number 3, sa handling, komportable. Compare sa stock. Ayun. Saka, sabi nila sa 4S1M, yun. Shoutout sa 4S1M. Is, yun nga, matibay, magaan. Saka, ayun. Ginamit siya sa, Asia Road Race. ARRC ba yun? Ayun. So, like, comment, and subscribe na lang, guys. Para sa mga susunod nating unboxing sa installation ng ibang parts ng Sniper version 2 na Yamaha. Ayun, papakita ko na lang sa huli yung yung montage. So yan, ingat kayo lagi guys sa pagmamaneho. Sana marami pa akong ma-upload. So yan, ingat guys. Bagong shoes, bago din aking tato. Puhunan ay nilabas, sure ball nakikita to.